Sinong mag-aakala na itong authentic Neapolitan pizza na to na ginagawa ng isang Filipino chef na nag-aral ng Italian Culinary Arts, matagal na nagtrabaho sa Italy at naging isang certified licensed Italian chef ay hindi mo makikita sa isang mamahaling Italian restaurant? Paano pa naman sa authenticity, sa technique at quality ng ingredients, mapapaisip kang nasa mga social na restaurants to? Pero nagkakamali kayo ha. Alam nyo ba kung saan ko to nakita? So ito nga mga boss, nandito tayo ngayon sa may Chico Street kasi may nagsabi sa akin na meron daw Italian restaurant dito. Gusto ko kumain ng pizza at pasta eh. So hahanapin ko na lang muna. So ito si kuya nandito, sandali, tatanungin ko. Sir, magandang araw po. Magandang araw po. Sir, may nagsabi sa akin meron daw ditong Italian restaurant eh. Italian restaurant? Italian restaurant, yung meron daw Karinderya, Italian. Italian karinderya po. Italian karinderya meron? Opo. Hindi Italian restaurant po. Ha? Ito po. Karinderya po siya. Yan yung may ng yung authentic na Italian pizza at pasta? Yes po. Pizza Dito and yun? pasta po. Opo. Dito Ano po sa nagkaroon ng Italian karinderya? tuloy po muna kayo para ma-explain ko sa inyo. Sige sir. Sige po. Italian karinderya daw. Anong sinasabi ni sir? Un altro giorno, un altro fame. Oh, di ba? Sino mag-aakala na meron palang Italian karinderya? Kahit ako nagulat eh. Anyway, siya nga pala si Chef Dennis. Siya yung binabanggit ko sa inyong napakagaling na chef pero sobrang low profile. After years of working as a consultant sa iba't ibang Italian restaurants dito sa Pilipinas, naisip naman niyang magtayo ng sarili niyang negosyo. Parang legacy business na rin niya. At ang goal niya, gawing mas accessible sa maraming Pilipino ang authentic and high quality Italian pizza and pasta. Pero sa presyong hindi bubutas sa ating bulsa. At bakit nga ba to tinawag na Italian karinderya? Simple lang. Bukod kasi sa mga pizza and pasta, nagtitinda rin sila araw-araw ng iba't ibang lutong ulam, parang typical na karinderya natin. At yung misis ni chef na isang Ilocana ang bahala dyan. Authentic dinakdakan nga raw yung specialty nila rito pero sayang di ko na inabot, sold out eh. Anyway, mag-focus muna tayo sa kanilang mga specialties at tikman na rin natin. Una kong natikman itong kanilang bacon and mushroom pizza. Fresh tomato talaga ang ginamit nila rito. Nakita ko pa mismo no bine-blender eh. Tapos may imported bacon and mozzarella cheese. Less than 1 minute lang yan sa pizza oven, luto na agad. Simple lang yung lasa niya pero sobrang fresh. May konting tanginess from the tomato, alat at tamis ng bacon, tapos yung creamy malinamnam na mozzarella cheese. Authentic din yung crust niya, airy and very chewy. Sunod naman natin itong quattro formaggi o yung 4 cheese pizza. Meron siyang blue cheese, emmental, cream cheese and mozzarella. Unang kagat pa lang yung sharp and medyo pungent na lasa ng blue cheese ang natikman ko. Yung ibang tao ayaw niyan eh pero ako gustong gusto ko. Tapos nakadagdag pa yung creaminess ng emmental and cream cheese. Grabe ang sarap. Mga boss, wag niyong palalampasin itong kanilang authentic Italian chili garlic oil. Ang sarap ipares dito sa 4 cheese pizza. Then I also tried their mangiare da chico sausage and asparagus pasta. Rigatoni pasta ang ginamit nila rito kaya kapit na kapit yung creamy tomato based sauce. Nandun yung distinct and savory taste ng Italian sausage. Tapos balance ng fresh and slightly earthy bite ng asparagus. So rich and so flavorful. At sila lang daw talaga ang merong ganitong pasta dish sa buong Pilipinas. And to complete the karinderya experience, I also tried their classic tapsilog. Yung tapa, soft and tender, classic yung timpla with just the right balance of sweetness and saltiness. Simple, familiar at talagang swak sa Filipino palate. Anyway, nagkaroon nga rin pala ako ng konting kwentuhan with Chef Dennis tungkol sa journey niya bilang chef, kung paano siya nagsimula at kung ano pang mga plano niya moving forward. Pero sa ibang kwento na yan, abangan nyo yan sa susunod na vlog ko.